simpleng dalaga lamang si Hart at lumaki sa isang masaya at simpleng pamilya. Nagtatrabaho bilang isang factory worker ang kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay nagpapantay ng kanilang munting sari-sari store sa bahay. Maganda, mestisa, at parang modelo ang aurahan ni Hart. Pero kahit ganoon pa man, pantasya pa rin siya ng kanilang bayan. Ngunit kahit marami siyang masugid na manliligaw, ay walang pumasa sa dalaga. Hanggang sa si Adonis na nga ang nanligaw sa kanya. Isang mayaman at gwapong binata. Mayayaman naman din ang iba niyang manliligaw. Pero hindi niya alam kung bakit kay Adonis siya nagka-interes ng gusto. Kailan mo ba ako balak na sagutin, Hart? I've been courting you for almost 8 months now. Paabuti mo pa ba to ng 1 year? Natatawang tanong ni Adonis sa kanya nang ihatid niya ang dalaga galing pamamasyal. Bakit? Suko ka na ba? Akala ko ba, porsigido ka dyan? Natatawa na ring usal ni Hart. Yeah, but gosh Hart, hindi pa ako nanligaw ng ganito katagal sa isang babae. Pinatunayan ko naman ang lahat sa'yo at sa family mo. At alam mo na sincere ako sa pakay ko sa'yo. Mahal kita and I want you to be my girlfriend. Bakit ka ba kasi atat na atat dyan? Kasi di na ako makapaghintay na sabihin sa lahat na pagmamayari na kita. I'm serious, Hart. Sige na. Oo na. Anong oo na? You mean, oh God, tayo na? Hindi makapaniwalang bigkas ni Adonis. Tumango naman si Hart bilang tugon. Kaya doon pa lang, panay na ang sigaw ng binata. Dahil sa sobrang saya, narinig naman yun ng mga magulang ni Hart. Kaya nagsilabasan na rin ang mga ito na animoy gulat na gulat pa sa narinig. Diyos mio, mga bata kayo oh. Aatakihin kami sa puso nito eh. Kala namin kung napano na kayo. Nananelpis sa wika ng ama ni Hart na nooy nakahawak na sa kanyang dibdib. Lumapit naman agad ang dalaga at inalalayan ng ama. Habang ang kanyang ina naman ay dali-dali na rin kumuha ng tubig sa loob. Sorry pa, ito kasing si Adonis eh. Napakaingay. I'm sorry tito. I'm just so happy that finally, sinagot na po ako ng anak niyo. Masayang wika pa rin ni Adonis. Ay, kaya naman pala. Kung makasigaw ka dyan ay dinaig mo pa ang nanalo sa loto. Nako, ganyan din ako noon. Noong nililigawan ko pa ang mama nito si Hart, kaya alam kong masayang masaya ka nga. Ganoon ba? Sinagot mo na nga ba itong si Adonis, anak? O siya, kung ganoon, dito ka na maghapunan sa bahay, iho. Alok naman ng ina ni Hart. I love to tita, tito. Pero I need to be home now eh. Dumating kasi ang brother ko kanina at baka nagtampo nga yun eh. Na hindi na ako nakasalubong sa airport. Kaya I promise him na lang na magsasabay kaming lahat sa dinner. Paliwanag naman ni Adonis. Ganoon ba? Saan ba galing ang kapatid mo? Sa Australia po. Doon po kasi siya nag-aaral ng college. And now, he's ready na para pamahalaan ang isa pa naming kumpanya. That's why, he's here na for good. Mabuti naman kung ganoon, iho. O siya, sige, mag-iingat ka na lang ha. Next alok namin, paunlakan mo na dapat, okay? Opo tita, maraming salamat po sa pag-intindi. Ngumiti naman ng mga ito at pumasok na ng bahay. Samantalang ang dalawa ay nagpaiwan na muna sa labas. Aalis ka na? Panimula pa ni Hart. Sa tanong mong yan, parang ayaw ko nang umalis eh. Pero I have to. Don't worry, bawi na lang ako sa susunod ha. Don't worry. Naiintindihan ko naman eh. Sige na, umalis ka na para makaabot ka pa sa hapunan kasabay ang family mo. Pakihay na lang ako sa brother mo ha. Hinalik ka naman agad ni Adonis ang noon na nobya, tsaka nagpaalam na ngang umalis. Pagdating nga ng binata sa kanilang bahay, ay sinalubong agad siya ng kapatid na si Yusef. Si Yusef ay mas bata kay Adonis ang 1 taon. Hindi nagkakalayo ang edad ng dalawa. Kaya naman close sila. Kahit pa man nagtaga ng ilang taon si Yusef sa ibang bansa,
upang doon mag-aral. Yo, what's up favorite child? Biro pa ni Adonis dito sabay fist bump. Loko-loko ka talaga big bro. Until now, yan pa rin talaga ang tawag mo sa akin? Bakit? Totoo naman na. Ikaw naman talaga ang paboritong anak nila mama at dad. Stop that big bro. We're not kids anymore. Nga pala, what took you so long ba? We're all hungry na FYI. Sorry naman. Nasaan ba sila mom at dad? Nasa room si mom. Si dad naman may kinukuha sa basement. Saan ka ba kasi galing? Hinatid ko lang ang girlfriend ko sa bahay nila. Wow! New word ah. Girlfriend? So, sinagot ka na ng babaeng matagal mo nang nililigawan? Ano nga ulit ang pangalan nun? It's hard. Kaya, she's different dude. Niligawan ko siya ng 8 buwan. Imagine, 8 buwan. Gosh, hindi ko pa yan nagagawa sa ibang babae no? For Pete's sake. Obviously. So, seryoso ka talaga sa babaeng yan? Hindi ka na nga ba ang play big bro na kilala ko? Low to kasalan na ba to? I can tell for now. Nagsisimula pa nga lang ako eh. Ikaw naman, masyadong atat. Oo naman no. I just want what's best for you. And knowing na napabago ka nga ng tuluyan ng heart na yan, I can't wait but to see both of you happy. Now let's go na. At tawagin mo na si mom. And I'll call dad na rin sa baba para makakain na tayo. At iyon na nga ang kanilang ginawa, kaya nagpatuloy na ang kanilang gabi. Kinabukasan, maagang nagising si Hart at natapos na din siya maglinis sa loob at sa labas ng kanilang bahay. Maaga ring gumayak ang kanyang ama sa trabaho at sakto namang inutusan siya ng ina na mamili ng paninda sa city, kaya gumayak na rin siya agad. Saglit lamang siya doon dahil hindi naman ganoon kadami ang kanyang mga pinamili. Pagdating nga niya agad sa kanila ay doon na niya kinausap ang ina. Ma, ano kaya kung bumalik na po ako sa trabaho ko sa bangko? Or kung hindi na po ako tanggapin doon, maghahanap na lang po ako ng iba pang pag-a-applyan. Anak, mas mabuting nandito ka muna dahil wala akong ibang kasama dito. Alam mo naman ang sitwasyon ko, diba? Kung hindi ka pa umuwi noon ng maaga ay baka nasimlayan na ako. Tinutukoy ng ginang ay ang araw na nahirapan siyang huminga. Mabuti na lamang at maagang umuwi si Hart galing sa bangko. Kaya naisugod agad siya sa ospital. Yun na din ang dahilan kung bakit lumiban si Hart ang 2 linggo sa trabaho. Pero ang 2 linggo ngang iyon ay umabot na ng 3 buwan. Kaya hindi na rin siya sigurado kung makakapasok pa siyang muli sa dati niyang pinagtatrabahuhan. Pero ma, ang laki na po ng bills natin dito. Patuloy din ang pagmahal ng mga bilihin. Hindi naman po sasapat ang sahod ni Papa eh. Pati na rin itong maliit na kinikita natin dito sa tindahan. Anak, kinakaya pa naman namin ng Papa mo. Alam kong atat ka nang makatulong ulit sa amin. Pero kaya pa naman namin eh. Magsasabi na lang ako sa iyo ha? Magsasalita pa sana si Hart pero hindi na nga natuloy na maninig niya ang paghinto ng kotse mula sa labas ng kanilang gate. Kaya tinignan niya agad yon. Nang malaman niyang kotse yun ni Adonis, ay sinalubong niya naman ito agad. Oh, nandito ka yata. Bakit hindi ka man lang nagsabi? Gulat pang tanong ni Hart sa nobyo. I'm sorry love, hindi na ako nagkaroon ng time para mag-text sa'yo ah. Madalian kasi eh, tas galing pa akong work. Hart, anak, dyan na lang ba kayo sa labas? Mainit to. Papasukin mo muna si Adonis at ipaghanda mo na merienda. At nag-aayos pa ako dito sa tindahan. Sigaw naman ng kanyang mama na siyang sinunod naman agad ang 2. Pagkatapos kang maghanda ni Hart ng merienda, ay doon pa niya napansin ng 6 na magkakaibang bag na dala-dala ng nobyo. Love, what's that? Ang dami naman yata niyan. Ito ba? It's all for you. Check it out. Tinignan naman agad ni Hart isa-isa ang nasalaman ng mga bags at doon siya nawindang. Dahil magaganda at mamahaling dresses ang naroon. May mga alahas din na halatang kay mamahal at bag na branded. Diyos ko love, tinitignan ko pa lang ang mga to.
Parang pang 1 taong sweldo ko na to sa bangko noon ah. Para saan ba to? Para nga sa'yo. I know, pero aanhin ko naman to. Saan ko ito susuotin? Bukas ng gabi, sa kaarawan ng brother ko. Kaarawan? Pero, love, listen. Gusto kanya makilala. I mean, hindi lang siya, kundi ang buong pamilya. Sinabi ko na kasi sa kanila na may girlfriend na ako, kaya atat na sila makilala ka. And also, gusto na din talaga kasi kitang ipakilala sa kanila eh. Pero love, hindi pa ako handa. I need to prepare. Anak mayaman ng mommy mo. Dating chairman ng daddy mo. Nag-aral abroad ang brother mo. Practicing ko pang English ko. Tila nagdadalawang isip ang wika ni Heart. You don't have to, dahil mababait sila. Kaya ko rin binili ang mga yan para may masuot ka. Pero love, kung dresses lang naman ang pag-uusapan, madami naman ako nun eh. Yeah, pero hindi classy. I mean, wala namang masama doon pero mas perfect sa'yo ang dress na yan, especially ang bag. Pero sabi mo nga diba, mababait naman sila. Why do I have to look expensive? Love, please understand. Sina mom and dad na ang kaharap mo. And I want you to be prepared. If they ask you kung anong trabaho mo, just say you're an executive director. Kapag family background naman, sabihin mo, retired surgeon ang papa mo and fully housewife naman ang mama mo. Pagkasabi noon, doon nalula si Heart. Hindi niya alam kung ano ang purpose sa nobyo sa mga sinabi niya. Pero hindi niya gusto ang kanyang mga narinig. So in short, you want me to pretend? Gusto mo mag-pretend ako mayaman just like you? Love, I'm sorry. Pero kailangan eh. Nataranta na kasi ako nang tanungin ako ni Dad kagabi about you. Kaya yun na ang nasabi ko. Hindi mo naman siguro gusto na mapahiya ako sa sarili kong pamilya, hindi ba? Adonis, alam nating pareho na ikaw ang unang lumapit at nagpakita ng motibo sa akin kahit noong nagtatrabaho pa ako sa bangko. Alam mo na ang buhay na meron ako. Kahit hindi mo pa ako nililigawan noon. Kung ayaw mo naman palang mahirap lang ang girlfriend mo, bakit ka pa nagtiis ng 8 buwan para ligawan ako? What for, Adonis? Medyo tumaas na ang boses ni Heart ng mga sandaling iyon. Kaya sinusubukan na rin ni Adonis na pakalmahin ang dalaga. Love, just relax. Hear me out. Ayoko. Ayoko sa ideya mo. Ayaw ko magpanggap dahil parang sinasabi ko na rin na ikinakahiya ko ang trabaho ng mga magulang ko. Love, kahit ngayon lang, promise, I'll tell them the truth and I'll fix this as soon as possible. Sumama ka lang sa akin bukas and go with the plan. Umalis ka na lang muna, Adonis. Pag-iisipan ko pa. Walang ganang usal ng dalaga. I'll respect that, love. Pero sana pumayag ka. Aalis na ako. Just tell tita na nauna na ako. I'll give you some time to think muna. I love you. Wika nito at hinalikan pa ang nobya sa pisngi bago tuluyang umalis. Ang naiwang si Heart naman ay doon na nga nakuyom ang kamao. Hindi niya maipaliwanag ang inis na nadarama niya para kay Adonis. Ngunit hindi lingid sa kaalaman niya. Narinig pala ng kanyang ina ang napag-usapan nila ni Adonis kanina. Kaya naman na mapansin niyang wala sa mood ang anak, ay naupo na siya sa tabi nito. Oh, nakaalis na pala si Adonis, anak. Bakit hindi niya man lang nagalaw ang merienda na ginawa mo? Busog pa po siguro siya, ma. Narinig ko ang pag-uusap ninyo. Pasensya na kung nakiusyoso ako. Nauhaw kasi ako kaya naisipan kong kumuha ng tubig sa ref pero hindi ko na nga muna nagawa dahil tumaas na ang boses mo. I can't believe him, ma. Simula't simula, alam niyang ganito na tayo na hindi ako anak ng Don at Tonya. Para saan pa't nagpakahirap siyang ligawan ako ng 8 buwan kung hindi naman pala siya proud na ako ang naging girlfriend niya.
Proud siya sa'yo, anak. Hindi lang siguro niya maati na ipakilala ka na anak lang ng isang factory worker at tindera ng munting sari-sari store. Pero bakit ma? Dahil mayaman sila, anak. Maybe ayaw ng mommy o ng daddy niya na magsettle lang si Adonis sa babaeng walang magandang family background. Kung ganyan kasi, anak, hindi kayo magiging masaya. Lalo ka na, hindi ka magiging masaya sa pagpapanggap ng ibang tao, pero ikaw pa rin naman ang masusunod. Ano bang plano mo? I don't want to tolerate him, ma. Gusto ko mahalin ako ng pamilya niya bilang ako. At mahalin niya rin kayo ng mga magulang ko. Dahil kung ayaw nila sa antas ang buhay natin, I will end this. Kahit pa mahal ko si Adonis, persigedong usal ni Hart. Kaya naman, kinagabihan ngang iyon, ay tinext niya ang nobyo na dadalo siya sa dinner kasama ang pamilya nito bukas. Masayang masaya naman ang binata dahil napapayag niya rin si Hart. Kinabukasan naman ng gabi, ay sinuot nga ni Hart ang lahat ng binili ni Adonis para sa kanya. Sinundo naman siya ng nobyo bandang 6:00 at masayang pinagmamasdan ang kagandahan ng kanyang nobya. Pagdating sa bahay ay nakangiting sinalubong naman sila ng pamilya ni Adonis. Walang ibang bisitang naroon dahil tulad na rin ng sinabi ni Adonis, ayaw ni Yusef na magpa-party. Gusto lamang niya na simpleng dinner kasama ang buong pamilya. I'm so glad na nakita na rin kita sa wakas, iha. Wala naman kasi itong sinasabi si Adonis eh. Si Yusef lang ang sinabihan niya na may nililigawan na pala siya. Panimula naman ng mami ng binata. Masaya po ako makilala kayong lahat, tita. Lalong-lalo na ang kakauwi lang ng kapatid ni Adonis na nagdiriwang ng kaaraman ngayon. Ngiti naman ni Hart. Oh, thank you so much. We're so happy din naman na nakilala ka na din namin personally. I never thought na magiging seryoso si kuya pagdating sa babae. Sagot naman ni Yusef. Oh come on guys. Nasa akin na naman ang spotlight ha. Tawa pang usal ni Adonis. Siyempre. Nga pala iha. Adonis told us na you're an executive director daw. How long? Natigilan naman saglit si Hart at tinignan ang nobyo. Doon na nagbita ng isang plastic ng ngiti si Adonis at ramdam pa ng dalaga ang pagkurot nito sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. She's 5 years in service na po, ma'am. Si Adonis na ang sumagot. Oh really? Matagal na din pala. I'm sure marami ka nang na-meet na businessmen and luckily, kay Adonis pa namin ikaw nahulog. Yes, ma'am. Iba talagang karisma ko eh. Akala niyo ba si Yusef lang ang gwapo? Ay hindi pa nga ay nagkakajowa until now eh. Sagot naman muli ni Adonis. Darating din tayo dyan, big bro. Haven't met the girl of my dream pa. Hopefully, son. Hopefully. By the way, retired surgeon pala ang dad mo, iha. Saang ospital? Is he old na ba and nag-retire na siya? Doon na humugot ng lakas ng loob si Hart at pinitawan ng kamay ni Adonis. Tsaka pa nagsalita. Actually, tita, hindi po retired surgeon si Papa. Panimula pa niya dito. Love, ano ba? Mahinang wika ni Adonis. Really? I thought kasi retired surgeon siya. Dahil yun ang sinabi ni Adonis. Isa pong factory worker ang papa ko. At marangal po siyang nagtatrabaho. Ang mama ko naman, nagbabantay po sa munti naming tindahan sa bahay. Ako naman po, dati po ako nagtatrabaho sa bangko. Pero wala na po akong trabaho ngayon. Dahil simula pa noong muntik nang atakin si mama. Natatakot na po kami iwan siya mag-isa sa bahay. Kaya sinasamahan ko na lang muna siya. Paliwanag pa ni Hart. Oh really? Baka naman ibang girls lang ang tinutukoy ni Adonis. Baka nalito na dahil sa dami ng babae niya before. But now, nagbago na ang anak namin. Mom, Dad, Yusef, Hart's lying. Gawa-gawa niya lang ang mga sinabi niya kanina. Utal-utal pang wika ni Adonis na siyang ikinainis na nga ng dalaga. Adonis, ano ba? Nagpapakatotoo lang ako at ni minsan hindi ko sinabi sa'yo na sasang-ayon ako sa paandan mo. But love, I'm done here. At hindi ako nagsisinungaling. Tita,
Tito, I'm sorry po, pero aalis na po ako. Yusef, sorry at nagulo ko pa ang simpleng pagdidibong mo ng birthday mo. Sorry ulit. I have to go. Huling wika ng dalaga, sabay alis. Sinundan naman agad siya ni Adonis at pati na rin si Yusef ay nakiisyoso na rin. Heart, ano ba? Pagtawag pa ni Adonis sa nobya. Ayaw ko na, Adonis. What do you mean ayaw mo na? Are you breaking up with me? Wala ka bang common sense? O sadyang hindi mo lang ginagamit? And yes, para klaro sa'yo. Oo, nakikipaghiwalay na ako sa'yo. Ganun na yun? Heart, hindi naman ako papayag pag ganun. Naghirap ako suyuin ka ng 8 buwan. Kahit napaka-arte mo na. Tapos hiwalay agad? Ano pa bang gusto mo? Ay isang Adonis Abedjar na nga to oh. So, lumabas din ang totoo mong yabang, Mr. Abedjar. Katulad ka lang din pala ng iba kong maliligaw noon na nasobrahan sa yabang. Bakit? Wala ba akong dapat ipagmayabang? Look at me nga oh. Napakaswerte mo na sa akin. Pasalamat ka pa nga eh. At pinatulan pa kita. Wow! Sa sinasabi mo, parang ipagpapasalamat ko pa talaga na niligawan mo ko? Okay ka lang? Bakit? Pakipot ka pa ba? Lumabas din ang tunay mo ugali. Mabuti na lang at di pa tayo nagtatagal. At itong branded bag na binili mo, pati na rin tong sandals sa hirap na ako, iiwanan ko na sa'yo. Isaksak mo to sa baga mo. How dare you? Bro, that's enough. Paghawak naman ni Yusef sa braso ng kapatid, nang pagbantaan nitong sampalin si Heart. At ngayon, plano mo pang manakit? Sa oras na dumampi ang palad mo sa akin, sasampahan kita ng kaso. Wika ni Heart at dali-dali nang umalis. Naiiyak ang dalaga ng mga sandaling iyon, pero hindi niya alam kung bakit tila walang luhan lumalabas sa kanyang mata. Natigil naman siya saglit sa paglalakad nang mahawakan ni Yusef ang kanyang kanang braso. Just wait for me here at ihahatid na kita sa inyo. Masyado nang madilim at walang nagdadaang sasakyan dito. Wag na. Kaya ko ng sarili ko lumabas sa subdivision na to na mag-isa. Doon ka na lang at pakalmahin mo ang kuya mong mayabang. Look, I know may issue kayong dalawa ni kuya. Pero labas na muna ako doon. Hindi ko rin siya papanigan kasing maling-mali siya kahit papamilya kami. Isa pa, napaka-improper kung pababayaan lang kitang umalis mag-isa knowing babae ka pa. Sige na, pumayag ka na. Please. At wala na nga nagawa pa si Heart kundi ang tumango. Ramdam niya naman kasing sensero ang binata at hindi kagaya ng kapatid itong may pag-aalinlangan pa siya. Kung sana'y natunugan niya agad ang tunay nitong ugali, hindi sana niya ito sinagot at hindi niya na lang ito minahal. Paglabas naman ng kotse ni Yusef, ay sumakay na rin siya agad sa front seat at tahimik lang na tinutuon ang atensyon sa labas. Nakapaa ka pa. May shoes ako dito. Wear it muna temporary dahil malamig. Pagbasag ni Yusef sa katahimikan. Wag na. Kaya ko naman tiisin ang lamig eh. Ang hindi ko lang kaya ay yung tinatakpan ni Adonis ang buhay na meron kami. Napansin ko nga rin kanina na siya na ang panay sagot sa tanong ni Mom at Dad. I'm sorry for Kuya's behavior lately ha. Pero about kina Mom at Dad, wala namang issue sa kanila yun eh. Hindi sila matapobre tulad ng nasa isip mo. Hindi naman pala eh. Pero bakit ganoon na lang kung maka-arte ang kuya mo? I don't have any idea either. Pero sa pagkakaalam ko, maybe ayaw ni kuya na isang kagaya mo ang nagpabago sa kanya. Well, hindi naman nagpagbago talaga. Dahil hindi naman pala siya nagbago. Maybe niligawan ka lang niya dahil maganda ka. And at the end of the day, gusto niya magpanggap ka bilang ibang tao. Sana pala hindi ko na lang siya minahal. So, you love him? Oo naman no. Hindi ko naman sasagutin yun kung wala ako nararamdaman doon eh. Tsaka, siya ang first boyfriend ko. Kaya napakasakit para sa akin to. But maybe, blessings in disguise na din siguro to. Dahil nakilala ko agad ng maaga ang tunay niyang pagkatao.
Hindi na umimik si Yusef. Pagkus ay pinagpatuloy niya na lamang ang pagmamaneho para makauwi na ang dalaga agad. Pagdating nila, pinahintay muna siya ni Hart sa labas at doon nagbihis agad ang dalaga at pinasok sa bag ang damit na sinuot niya kanina tsaka lumabas muli para ibigay yun kay Yusef. Wait, what's this? Yan yung damit na sinuot ko kanina. Galing din niya sa kuya mo. Baka kasi singilin niya ako dyan. Mahal pa naman yan, kaya isasauli ko na lang. Doon na nga natawa si Yusef na siyang kinakunuot naman na noon ng dalaga. Tinatawa-tawa mo dyan. Umalis ka na at mag-e-emote pa ako sa room ko. Wala naman. Naiinis kasi ako kay kuya. Naaawa ako sa'yo. And at the same time, natatawa. Pero makakarating to sa kanya. Pumasok ka na sa loob para makapag-emote ka na. Tukso pa nito. Che! Irap naman ni Hart. Tsaka tuluyan na ngang pumasok sa loob. Ang naiwang si Yusef naman ay natawa pa rin dahil sa inasta ng dalaga. Nang makita niya nagsarado na nga na pinto si Hart, ay doon na rin siya sumakay sa kanyang kotse at kumayak na pauwi. Pagdating ay nakita niya naman na nagyuyosi ang kapatid sa may veranda. Kaya doon na niya ito nilapitan at agad na kinuha ang yosi at itinapon. Akala ko ba nag-quit ka na dito, big bro? Why all of a sudden? Bumalik ka na naman agad sa bisyo mo. Kung makapanemon ka, ay parang ikaw ang mas matanda sa ating dalawa. Bakit? Bawal na ba ako magpayo sa'yo? 1 taon lang naman natanda mo sa akin Besides, I'm your brother. At kahit noon pa man, nagpapayuhan na tayo. What now? Kumusta naman ang babaeng hinatid mo? Safe ba? Hindi ko alam kung nangaasar yung tono mo o concern ka kay Hart. Here, isasauli niya na lang daw ang mga binili mo for her. At baka singilin mo pa siya. Give that to Manang. Ipasunog mo sa kanya. Wala namang halaga yan Kuya, tell me honestly minahal mo ba talaga si Hart? Bakit parang mas may alam ka pa sa buhay ko, Yusef? Of course I love her. But not that big. Siyempre nathrill ako sa kanya. Hindi kasi siya katulad ng mga babaeng naging flings ko noon na isang tingin ko pa lang, bumibigay na agad. Siya, napakapakipot, napakaarte. Pinapatagal pa, sasagutin niya rin naman pala ako. Pero bakit gusto mo pa siya magpretend na mayaman? Alam naman nating walang issue ang parents natin about sa antas ng babaeng mamahalin natin, right? Are you even for real, dude? Siyempre, sobrang ganda ni Hart. At gusto ko din siyang ipagyabang sa mga kaibigan ko. Ayaw ko naman na kantsawan nila ako dahil sa isang babaeng nagtatrabaho lang sa bangko ang nagpahintay sa akin ng 8 months. Nag-usap na kami ni Hart Nasaglit lang siya magpapanggap pero hindi siya nakinig. Pero bakit saglit lang, kuya? Of course. Ano pa nga ba? Ako ang first guy nun, dude. At wala pa yung experience sa kama. Siyempre naman it's my pleasure na paranasin siya ng langit. And after that, hihiwalay mo siya kagaya ng mga babae mo before? Ano pa nga ba? Yan lang naman ang rules sa mga babae. Parausan lang. At doon na nga nag-init ang tenga ni Yusef at agad na nasuntok ang kapatid. Walang yaka! What was that, Dahil yun sa pagiging estupido mo, kuya. So you're calling me now stupid? Ano pa nga ba? Nakikipag-date ka lang for sex? What were you thinking? Baka nakakalimutan mo na babae ang ina natin. Alam mo, and that excludes mom. Gago ka ba? Doon na nga mas nagkainitan pa ang dalawa at nagpalitan na ng suntok. Dali-dali naman ding nagtungo sa gawin nila ang kanilang mommy at daddy. At doon na nagsisigaw ang Donya. Yusef! Adonis! Ano ba? Magsitigil nga kayo? Awat niya pa sa dalawa. Ngunit para lang walang narinig ang dalawa. Kaya ang Don na ang pumagitna na aksidenteng nasuntok naman ni Adonis. What the hell, kuya? Pati si Dad papatusin mo? Galit na usal ni Yusef. I'm sorry, Dad. Bida-bida ka dyan Kung hindi ka lang defensive sa babae ngayon mo lang nakita, di sana walang gulo ngayon.
Lower down your voice, both of you. Marinig ko pa kayo isang beses at tatanggalin ko kayo sa kumpanya ko. Sigaw na rin nandun. Kumalma naman agad ang dalawa, kaya doon na sila kinausap ng Donya. Diyos ko mga anak, ano bang nangyayari sa gabing to? Dapat nga masaya tayo dahil kababalik lang ni Yusef. At ngayon lang ulit siya nag-celebrate ang birthday na magkakasama tayo. Adonis, anak, ano bang nangyayari? Naiiyak ng wika ng Donya. Yung favorite child niyo, mom. Masyadong pabida. Concern na concern kay Hart. Kuya, kahit sino magiging concern sa kanya. Naririnig mo bang sinasabi mo? Dinate mo lang siya para makuha ang gusto mo. Are you even for real? Sa sinabi mo palang kanina, ay parang nakalimutan mo na rin respetuhin ang ina natin. Change your habits na before it's too late. Di ikaw na magaling. Ikaw naman talaga Ikaw na nga ang paborito. Ikaw ang matalino. Ikaw ang mas gwapo. Di ikaw na. Naman. Dahil hindi ako minsan naging sakit sa ulo. Ikaw ba? Ano bang role mo sa pamilyang to? That's enough. Kayong dalawa. Parehas kong i-freeze ang mga accounts at cards ninyo for the whole week. Hanggang walang nagpapakumbaba sa inyo. Period. Huling wika naman nandun. Tsaka tuluyan na nga iniwan ng tatlo. Kinabukasan naman, magang-maga ang dalawang mata ni Hart dahil sa kaiiyak. Hindi niya naman kasi may iwasang hindi maglabas ng luha kay Adonis dahil sa tinagal na buwan na panunuyo nito sa kanya ay napamahal na siya dito. Pero ang hindi niya pala alam na iba pala ang intensyon nito sa kanya. Natigil naman siya sa pag-iisip at agad na nagtalukbong ng kumot nang buksan ng kanyang ina ang pintuan ng kanyang silid. Nak? Nakaalis na ang papa mo't lahat-lahat, pero hindi ka pa rin bumabangon dyan. Lalamig ng pagkain mo dun sa baba. Susunod na lamang po ako, ma. Umiiyak ka pa rin ba nang dahil sa nangyari kagabi? Magaba ang mata mo, kaya ka nakatalukbong dyan? Doon na nga inalis si Hart ang kumot at naupo na rin sa kanyang kama. Sorry, ma. Sabi ko hindi ako iiyak Pero hindi ko lang po talaga mapigilan. Nalupat. Napalapit na sa ating lahat si Adonis. Maski ako man ay ganoon din ang nararamdaman. Nasabi ko na rin sa papa mo ang lahat. At maski siya, inis na inis din kay Adonis. Hayaan mo na lang muna siya, anak. Karma na ang bahala sa kanya. Hindi na rin siya makakapunta dito sa bahay. Akala ko pa naman, fairy tale na ang love life ko. Hindi pa rin pala. Mas mayadong usal pa nito. Hayaan mo na. Darating din ang Prince Charming mo. Hindi yung fake. O siya, sige na. Bumaba ka na doon at huwag mo nang isipin si Adonis masyado. Tumango naman si Hart at ipinagpatuloy na lamang ang kanyang araw na hindi masyadong iniisip ang dating nobyo. Nagdaan pa nga ang mga araw. At dahil nasa bahay pa rin ang dalaga, ay siya na lamang ang laging napupunta sa city para mag-grocery ng pangkain nila at para na rin sa tindahan. Sakto namang kakatapos lamang niya mamili noon ay daladala niya ang isang malaking karton ng mga pagkain na lumapit sa kanya ang kapatid ni Adonis na si Yusef. Ako na dyan. I'll carry that for you. Nakangiti pa nitong alok. Teka. Saan mo yung dadalhin? Nandoon na sa kaya no? Tsaka, ako na nga dyan. Kaya ko naman Hindi na sumagot si Yusef. At dinala na dire-diretso ang malaking karton papasok sa kanyang kotse. Let's go! Sigaw pa nito sa dalaga. Ang nagtatakang si Hart naman ay lumapit na lamang din dito. Huy! Akin na nga yan! At uuwi na ako. Exactly. Uuwi ka na. Uuwi na tayo. Hindi ako nakikipagbiruan, okay? So am I. Sa tingin mo ba, nakikipagbiruan din ako sa'yo? Sige na, sumakay ka na para makauwi na tayo. Ako lang. Bahay ko yun, no? At hindi ka pwede doon. Pero, salamat. Irap pa ng dalaga tsaka sumakay na. Pagdating naman, ayak man na sanang kakargahin ni Yusef ang karton papunta sa loob ng bahay nila Hart nang pigilan siya ng dalaga. Hep, saan ka pupunta? Sa loob. Bakit?
Saan ko pa ito dadalhin? Wag na! Ako na dyan! Kaya ko na yan! Ako na! Wag mo nang pilitin ang lakas mo. At baka maapektuhan pa ang matris mo. Maging dahilan pa kung bakit hindi ka na pwede manganak. Ano? Gusto mo ba ng baby in the future o hindi? Syempre gusto ko, no? Bakit ba? Ayun naman pala eh. Kaya, sige na. Hayaan mo na akong kargahin to. And please, next time, huwag ka nang kakarga na mabibigat na bagay. Better magbayad ka ng tao magkakarga nito sa'yo. Ang dami mong alam ha. Ako na dyan. Tsaka, hindi ka pwede sa loob. And why? Ban na ang kuya mo dito. Kaya, ganoon ka din. Hey, ang kuya ko lang naman ang gagawa. Not me. Tsaka, we're different. Different ha? Parehas lang naman kayong abedyar. Masyado ka namang judgmental. Sige na, papasok na ako ah. Ngiti pa ng binata na hindi na napigilan ni Hart. Pagpasok naman nito ay nagulat pa ang ina ni Hart. Pero napakross arm lamang ang dalaga hanggang sa magpaalam nga muli ang binata at doon na nagsalita ang ginang. Sino yun, nak? Sino pa nga ba ang nag-iisang kapatid ni Adonis? Si Yusef. Ay, yung kakauwi lang galing Australia? Anong ginagawa nandito? Baka siya ang nahiya sa ginawa ng kuya niya magaling. Kaya ayun, bumabawi. Pero ma, walang ibig sabihin yun ah. Di pa nga ako fully healed sa kuya niya eh. Tapos ang kapatid naman ang susunod ko. Naku, no to another heartbreak na ako. Hindi na sumagot pa ang ginang at nagpatulong na lamang kay Hart na ilagay sa tamang lagayan ang lahat ng kanyang mga pinamili. Sa ibang dako naman, parang nakasanayan na ni Yusef na pumunta ng syudad tuwing Sabado dahil alam niya makikita niya doon si Hart. Hindi naman siya nabigo dahil nandoon nga ang dalaga. Ngunit sa patuloy niyang pagsunod dito ay ang aktibong pagkahalata naman din ng dalaga. Kaya naman isang araw ngang iyon ay nilapitan na nga siya ni Hart. Dali-dali niya namang isinara ang bintana ng kanyang kotse nang malaman niyang papalapit na ito. Ngunit kinatok pa rin ito ng dalaga ng paulit-ulit. Kaya naman wala siyang ibang choice kundi ang pagbuksan ito. Oh hey! What a small world! Nandito ka din pala? Kunwaring walang alam pang wika ni Yusef. As if namang hindi mo ako nakita kanina pa, no? Bakit ka ba nandito? Sinusundan mo ba ako? Nakapamewang namang usal ng dalaga. Ano? Ikaw? Sinusundan ko? Hindi ah. Nagkataon lang na nandito ka at nandito din ako. Kakarating ko pa nga lang eh. Sige, ikaw bahala kung ayaw mo magsabi ng totoo. Irap nito sabay alis. Hey, wait! Doon na nga dali-daling bumaba ng kotse si Yusef at sinundan ang dalaga papasok ng malaking store. Oh, ayan ka na naman. Kulang na lang talaga maging puntot kita ah. Umalis ka na nga. I want to be friends with you, Hart. Akarang wika ni Yusef na siyang ikinatigil naman ito. Marami na akong friends. Isa pa, ayaw ko sa may mga connection kay Adonis. At naaalala ko lang ang ginawa niya sa akin. Iba nga ako kay kuya. Asus! Parehas ang kayong may balls, no? Yeah, pero puti naman ang sa kanya. Natawa naman ng bahagya si Hart bago muling magsalita. Ayun sa'yo ba? Kayo manggi? Biro pa ng dalaga. Gosh, at nag-joke ka pa. Seryoso nga ako oh. It's not worth it. Lalo pa ngayon na iba't ibang girls na naman ang dinadala niya sa house. Akala ko talaga na bago mo na siya. Yusef, kung babaero na yung kuya mo, ganun na talaga yun. Naniniwala ka ba talaga na magbabago pa yun? Kung alam ko lang talaga na playboy pala yun, edi sana hindi ko na lang pinilit sarili ko sa kanya. Kaya nga eh, in behalf of him, ako na ang humihingi ng sorry. Hindi mo maitutuwid ang baluktot na ugali ni Adonis. Walang ibang makakagawa nun kundi si Adonis lang din. Sige na, layuan mo na ako. Dahil mamimili pa ako. Samahan na kita. Wag na. Sige na, para may magdala ng mga pinamili mo. Alam ni Hart na sincero ang binata. Pero hindi niya alam kung bakit nagdadalawang isip siya magtiwala na dito. Siguro dahil sa trauma na naranasan niya kay Adonis
ay nawala na rin ang tiwala niya para sa iba. Alam mo, gusto kita maging kaibigan, Yusef. Pero, never mind. Why? What's the matter? Dahil ba kapatid ako ng ex-boyfriend mo? How many times do I have to tell you na iba ako sa kanya? Na iba ang paniniwala namin and all. Peking ngumiti lang si Hart at tinalikuran na ang binata para magsimula na sa pamimili. Nang matapos naman, ay si Yusef na ang nagpresenta na magkarga ng mga pinamili niya at tumiretso na sa kotse nito. Hindi na rin nagawa pa magreklamo ni Hart dahil gusto niya na rin talagang umuwi. Pagdating ay bago makababa ang binata ay hinawakan muna ni Hart ang kanyang balikat at tinignan ng seryoso bago magsalita. Ito na ang huling beses na makikita at ihahatid mo ko sa amin ha. Ayaw na kitang makausap, Yusef. But thank you. Alam kong sincere ka. I just don't want this na maging issue pa sa iba. I hope you understand. But how can I do that? What do you mean? Simple lang naman. Huwag mo na akong i-stalk at huwag mo na akong hanapin. Yun lang. Paano ko sabihin ko sa iyo na mahirap para sa akin ang pinapagawa mo? Bakit naman mahirap? Kung guilty ka lang talaga dahil sa ginawa ng kuya mo, okay na. Kalimutan mo na yun. Kung yun ay madaling kalimutan, ikaw hindi. Pagkasabi nun, doon na natahimik si Hart at agad na napalunok ng marami. Ano? I like you. Hindi noong unang pinakilala ka ni kuya sa amin, but ahead na doon. When kuya told me about you and sent me your photo, I was amazed by your beauty. Simula nun, I can't help myself but look at your photo. Alam kong mali ang nararamdaman ko kasi gusto ka ni kuya eh. Kaya I deleted it and stopped thinking of you. And when kuya told me na sinagot mo na siya, magkahalo ang nararamdaman ko. Saya at lungkot. Pero nangingibabaw pa rin ang saya ko dahil alam kong napabago mo si kuya. Pero that night, noong nalaman kong iba ang purpose ni kuya sa'yo, nag-away kami. Nag-away kayo ni Adonis? Yeah, I mean, kahit sino naman sigurong tao na makakarinig nun, magagalit talaga. Sinuntok ko siya at nagsuntukan talaga kami. I'm sorry pero hindi ko lang nagustuhan ang asal niya. That's the reason din kung bakit sinusundan kita because you deserve more. I deserve more? So meaning, I deserve you? Ganon? Exactly. I like you. At walang biro yan, Hart. Inaamin ni Hart na naantig siya sa ginawang pag-amin ni Yusef, pero sinubukan niya pa rin tumawa ng malakas. Alam mo, magkapatid nga talaga kayo. Parehas kayong punong-puno ng bulaklak ang mga salita. Pero may halong kasinungalingan naman sa kanya. Sa akin wala. Asus! Yan din ang sinabi ni Adonis noong nililigawan niya pa ako. So, hindi ka naniniwala sa akin? Hindi. Kaya tumigil ka na dyan. Dahil hindi na iuobra sa akin, okay? Sige na. Salamat ulit sa paghatid mo. Bababa na ako. Kaya kitang hintayin. Sinabi din niya ng kuya mo, no? 8 months nga siya naghintay eh. I can wait more than 8 months just to prove myself to you. But don't pressure yourself, Hart. Hindi naman ako nagmamadali eh. Kapag ready ka lang. Iyon ang huling salitang narinig ng dalagang mula kay Yusef bago ito bumaba at hindi na malayang pinasok na pala nito ang lahat ng kanyang mga pinamili sa kanilang bahay. Bumalik lamang siya sa ulirat na makitang kausap na nga ng kanyang ina ang binata. Kaya dali-dali na rin siyang bumaba at lumapit sa dalawa. Salamat ulit, iho. Wika pa ng ina ni Hart. No worries po. Mauna na po ako. Hart, aalis na ako Till next time. Ngiti pa nito sabay alis. Ang nakatayong ginang naman ay doon na tinignan ng seryoso ang anak. O ma, ano na naman yung tingin mo? Wala. Sinisiguro ko lang kung kinikilig ka ba o hindi. Ma, anong kinikilig? Bakit? Hindi ba nakakakilig ang ginagawa niya? Say no to kilig-kilig muna ako ngayon, ma. Baka nakakalimutan mong kapatid yun, ang ex-boyfriend ko. Pero mas mabait at mas gwapo naman siya sa ex-boyfriend mo, no?
Naman, ayan ka na naman eh. O bakit? Ikaw talaga Wala naman akong ibang sinasabi Bukod nila sa mas mabait at gwapo yun. O siya, sige na. Tulungan mo na akong iplastada ang mga ito sa tindahan natin. Sa kabilang banda naman, pagdating ni Yusef sa bahay nila, doon na nga niya nakita si Adonis na nakatayo lamang din sa labas. Noong una, pinaliwala niya lang ito, pero si Adonis na mismo ang lumapit sa kanya at naunang magsalita. Where have you been, dude? Hinahanap ka ni Dad kanina pa. Sa labas lang. Sa labas? Don't tell me. Hinatid mo na naman si Hart sa bahay nila galing pamilihan. Ismit pa nito. Pati mga lakad ko ngayon, kuya. Inaalam mo na rin? Hindi naman. Nagkataon lang. How is she? She's fine. Bakit mo naman natanong? Wala naman. Natanong ko lang. Matagal ko na din kasi siyang hindi nakikita Nakakamiss din palang babaeng yun. You love her? I told you, yes. But not that serious. I feel sorry for what happened. At wala na akong magagawa. Dahil nasabi ko na ang masasakit na salitang yun. So, may plano kang balikan siya? Bawal na ba? Nadidinig mo ba sinasabi mo, kuya? Binastos mo siya. Hindi mo siya nirespeto. And you think babalik pa siya sa'yo? Bakit naman hindi? Or baka ayaw mo lang na magkabalikan kami? Dahil gusto mo rin siyang diskartehan. Do you like her? Paano ko sabihin kung oo? Iba ka rin, no? Magkapatid nga tayo. Dahil parehas tayo ng taste. Pero hindi tayo magkapareha sa isang bagay, lalong-lalo na sa ugali. You don't deserve her, kuya. So back off. Hindi maitago ni Yusef ang kabang nadarama na mga sandaling iyon, lalo na noong naisip niyang baka dumiskarting muli ang kuya Adonis niya sa dalaga. Alam niya kasing sa kabila ng 50% hate na nadarama ni Hart para dito, ay ang 50% din na love nito para sa kapatid. Parang wala siyang laban, o sa madaling sabi, wala siyang armas sa gitna ng labanan, at may posibilidad na matalo pa siya nito. Ngunit sa kabila ng negatibong pag-iisip na yun, ay hindi pa rin tumigil si Yusef, lalo pa ngayon na nagsisimula na naman si Adonis na mapalapit kay Hart. Mangyari pa nga'y isang beses ay nagkasabay ang dalawa sa labas ng pamilihan kung saan namimili si Hart. Paglabas naman ng dalaga ay labis ang kanyang pagkagulat nang makita ang magkapatid na para bang inaabangan talaga ang kanyang paglabas. Ako na ang magdadala. Sabay pang wika ng dalaga na unang kinuha ni Adonis ang karton na inago naman agad ni Yusef at doon na nga parang bata ang dalawa na nag-aagawan sa isang candy. Teka nga, ano ba? Galit na buluwas ni Hart na siya nagpatigil sa dalawa. Huwag niyo ang ganyanin ang lagayan at baka masira pa yan. Magsitigil nga kayo. Muli niya pang sambit. Sa akin ka na sumakay, Hart, para makauwi ka na. Alok pa ni Yusef. No, sa akin ka na sumakay at may pag-uusapan tayo. Si Adonis naman ang nagsabi. Hindi, wala. Wala akong pipiliin sa inyong dalawa dahil nagbayad na ako ng taong magkakaganitong pinamili ko. Kaya syupi na, umalis na kayo sa harap ko. Tabi! Supladang wika ni Hart, tsaka tuluyan na nga iniwan ng dalawa. Simula din noon ay muli siyang tinetext ni Adonis at panay hingi nito ng tawad sa kanya. Sinabi din nito na tsaka pa lamang niya nalaman ang kahalagahan ni Hart nang mawala ito sa kanya. Ngunit hindi naman yung tinutugon ng dalaga dahil kahit kaano pa kasensero si Adonis sa mga pinagsasabi nito, the damage has been done at huli na ang lahat. Siguro, ang maibibigay niya lang ngayon ay ang kanyang pagtatawad. Yun na lang at wala nang iba pa. Habang si Yusef naman ay patuloy pa rin sa pagsusunod-sunod sa kanya. Natatawa pa siya dahil sa tuwing tatarayan niya ito ay bumubuntong hininga lamang ito. Nangyari pa'y pasado 9:00 na nga noon ng gabi nang marinig niya ang pagdating ng kotse ni Yusef at doon lakas loob ang binata na hingin ang permiso ng mga magulang ni Hart para sa kanyang formal na panliligaw. Pumayag naman ang mga ito, kaya nasasalis na ang dalawa at nag-uusap. Ano pa ba kasing ginagawa mo dito, Yusef? Nililigawan ka?
Alam ko kasi nag-uusap na naman kayo ni Kuya through phone, kaya alam kong malabo na ang chance ko, but I want to pursue you pa rin. Susuko lang ako kapag sinabi mo na sa akin na tumigil na ako. Marami naman kasing babae dyan na deserving sa'yo, Yusef. Ginagawa mo pang komplikado ang lahat eh. Alam mo naman na ex ko ang kuya mo. Ano naman ngayon? Bakit? Did you give kuya another chance na ba? Wala no? Siguro, ang maibibigay ko lang sa kuya mo ay ang pagpapatawad. That's it. So, may chance ako? Yun lang naman ang sinabi ko. Hindi ko naman sinabi na may chance ka rin. Bigyan mo lang ako ng chance, Heart, and I will prove myself to you na I'm different from kuya. At kapag napatunayan mo nga na parehas lang kami, hindi na ako ever magpapakita sa'yo. But if mapatunayan ko na magkaiba kami, isa lang ang hiling ko. At ano naman yun? Love me. Seryosong saad ng binata. Inaamin ni Heart na kinilig siya sa simpleng pagsabi nun ni Yusef. At kung hindi nga siya nagkakamali, ay para ng kamatis sa pula ang kanyang muka. Pahaga namang natawa si Yusef nang makitang nagbablush na ang dalaga, kaya doon na niya dali-daling tinakpan ang kanyang muka. May nakakatawa ba ha, Mr. Abedjar? Her blushing kasi eh. And it's kinda cute. Kinikilig ka ba? Nakangiti pang tanong ng binata. This is all your fault. O baka galit ka na naman dyan. Ang hirap mo suyuin ah. Pasalamat ka. Gusto kita eh. Bakit? Nahihirapan ka na di masuyuin ako ha? Sumuko ka na lang. Sinabi ko lang naman na ang hirap mo suyuin ah. Pero hindi ko naman sinabi na ihihinto ko ang pagsuyo ko sa'yo. I will still pursue you kahit pa maghintay ako ng ilang taon sa matamis mong oo. Os! Kaya mo kaya? Bakit hindi natin subukan? At noong gabing iyon nga, ay bukal sa loob ni Heart ang pagbibigay ng tsansa kay Yusef na siyang labis ay kinasaya naman na binata. Naghintay nga ito at porsigido pa rin dumadalaw at tumutulong sa dalaga. Ni minsan din ay hindi niya tinanong o minadali si Heart na sagutin na siya. Hindi gaya ng ginawa ni Adonis sa kanya noon. 2 taon na ang nakalipas at mataas pa rin ang pasensya ni Yusef sa paghihintay sa magiging sagot ng dalaga. Napatunayan na rin ni Heart na sapat na ang mahabang 2 taon na yun para sagutin na ang binata. Kaya naman, nasabihin niya mismo ang matamis niyang oo kay Yusef, ay nagtatatalon nga ito sa saya at kagalakan. Kinongratulate din sila ni Adonis at sinabing isa sa mga biggest regrets niya ang i-take for granted si Heart na ngayon nga ay pag-aari na ng iba. Inaamin niyang nagsisisi siya sa ginawa, pero masaya na rin siya dahil deserve ni Yusef at Heart ang isa't isa. You deserve each other, little dude. Take good care of Heart at wag na wag mong uulitin ang ginawa ko before. Bilin pa nito sa kapatid. Hindi ko din talaga gagawin yun, kuya. And thank you nga pala. Dahil naging tanga ka noon at naging akin si Heart. I promise to love her with all my heart. At hindi ko siya sasaktan. That's the best thing you could do. Heart, again, I'm sorry and congratulations. Baling naman ito sa dalaga. Thank you, Adonis. Ngiti na rin ni Heart dito. Nang si Yusef at Heart nilang dalawa sa gawing iyon, ay doon na nga agad na niyakap ng binata ang kanyang nobya. I'm so happy, Heart. Tiniming mo din talaga na birthday ko ha. Ito na yata ang pinakamagandang gift na natanggap ko sa kaarawan ko. Thank you so much. You deserve that, yes, Yusef. Never mo sinukuan ang pagtataray ko, and I guess, sapat na ang 2 years na pagpapatunay mo sa iyong sarili. Jeez, totoo ba talaga to? Tayo na bang talaga? Oo naman. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi naman. Naninigurado lang. Yusef, son, iha, halid na kayo sa loob at maghahapunan na. Pagtawag naman sa kanila ng ina ni Yusef. Nasa bahay kasi nila Yusef ang dalaga dahil saktong kaarawan ni Yusef at hiniling nito kay Heart na makadalo siya. Pero ang hindi alam ng binata na sa gabi pa lang iyon ay sasagutin na siya nito ng formal. Nagsabay nga maghapunan ang lahat at doon walang tigil na nagkukwentuhan.
Doon na rin nalaman ni Hart na ang daddy pala ni Yusef at Adonis ay dating barkada ang ama ng dalaga noong sila'y nasa high school pa lamang. Kaya naman ni minsan, kahit sila ay umaman ay hindi nila inisip na nasa itaas na sila't nakakaangat. Doon na mas lalong bumilib si Hart sa mag-asawa dahil ngayon alam niya na kung bakit patuloy pa rin silang binibless ng Panginoon. Yun pala ay dahil down to earth ang mga ito at ni minsan ay hindi iniisip na nasa taas na sila. Nang matapos naman silang maghapunan ay hinatid na nga ni Yusef ang nobya at pagdating ay doon niya ito muling niyakap na mahigpit. Asus, kung makayakap ka naman dyan ay parang hindi na tayo magkikita ah. Natatawang biro pa ng dalaga. I just don't want this night to end. Parang gusto kong kasama ka na lang buong magdamag eh. Alam mo namang hindi pwede yung Mr. Apechar. I know, and I can't wait to see you again. Maybe tomorrow? Hala siya oh. Mag-interview ako bukas sa kumpanyang pinag-applyan ko no. Kaya, wag muna bukas. How about the next day? Try ko, pero, kahit naman tumanggi ako, pumupunta ka pa rin dito. Sorry, I just can't help it. Sige na, umuwi ka na. At anong oras na din oh? Good night and happy birthday ulit. Thank you. At thank you sa gift mong yes. Sana next year, iba naman ang gift mo sa akin. Ano bang gusto mo? Baby. Doon na nga sinapak ni Hart ang nobyo at parehas na din silang natawa ng mga oras na yon. Naging masaya ang relasyon ng dalawa at umabot pa ng hanggang 4 na taon ng kanilang pagiging magkasintahan. Dahil agad na rin nagpropose si Yusef sa nobya na agara rin namang sinagot ng yes ni Hart. At ngayon nga, ganap na mag-asawa ang dalawa at masaya sa piling ng isa't isa kasama na rin ang kanilang dalawang blessings na sina Amara at Ford. Dito na po nagtatapos ang magandang story na ito. I hope you enjoy. Please like, comment, share, and subscribe. This is Jopay here in Kulay TV. Thank you and take care.